Na Jay, may bell. Naputulan ng kadera si si Double B, mga kabali. Putulan. Buti nakasabay ko siya, oh. Nakasabay ko siya, mga kabali, naputulan ng kadena. Tinulak na lang natin. Putik to, no. Tas. Nasaan? Linis ng upo. Pruning ng dahon. Pruning tayo ng upo. Linisin natin tabi puno. Linis na ilalim. Natastas na ni Kakay ang palaya dito. Natastas na yung palaya. Tanggal natin yung mga sanga, mga dahon sa ilalim. Hindi pa mahalang upo, 30 daw isa. Pag umani ka na, tsak yan. Aray ko. Pag umani ka, 5 piso na lang. Ito ba tayo sito, mga kabab? Madamo na sila. Ito mga grass cutter na. Sumapal ng damo, mantalang nung tanim to, lupang lupa. Ngayon berde na ulit. Mga buddy, proning so, parang dito tumatakbo sa mga sasakyan pag umapasok dito sa sasakyan. Nagmamaniobra, lagi sumasayad dito eh. Jay! Sunod na to, bago tatayo ng swimming pool. Makasugi doon, no? Kasi dyan tagusan eh. Dyan tatayo swimming pool. Ha? Dyan tatayo swimming pool. Oo. Gagawa ng bar. Kaya mga buddy, dito naman tayo papatabas, ha? Maliliit nating sitaw. Kakaiba yung panahon natin ngayon, ha? Masyadong mahangin, tas sobrang init, tas biglang malamig. Parang may something, mga buddy. Parang uulan ng malakas ata. Bagong ulan. Ito, tataba na tayo, mga buddy. Sulit na yung mga dating puno. Pasukan natin yung mga naiwan. Lalaki na nito, mga kabady. Pag ganito na, pwede na nating pabungahin. Ganito, bilog, oh. Ito, pag ganito na ang size, tsaka yun, oh. Tignan nyo, malaki pa sa akin.
Yan, pagka ganito yung size, paubrahin na to mga kabady. Paubrahin ng pabungahan. Pero yan ay antabayanan pa natin yung mga iba para sabay-sabay na sila. Yung mga kabady, mahangin na naman. Lang kumain ng pataba. Pataba na rin natin yung kalamansi. Gaganda na. Ayun yung mga huli naman natin. Ito yung mga talagang puno na naiwan or yung natira sa baha. Yan yung mga original na nakatanim talaga. Yan. Yung mga malalaki na yan. Pero yung mga maliliit kagaya na yan, mga bagong tanim na lang din ulit natin. Naihulip namin dito noon kami nila Harvey ay nasa 200 puno. Last time kasi ang tanim na yan nasa 350. So mahigit kalahati nga yung nahulip natin. Pero ngayon dinagdagan ko pa ng isang linya. Tataba pa naman. Sabugan ko na rin yung mga kalamansi. Paamuyan natin. Yan natin sila ng pataba. Ganda yung ano, yung proning liwalas. Itong kalamansi namin nga na to mga kabady, possible ito isabay natin ng pabunga doon sa farm 2. Halos hindi naman sila nagkakalayo ng size, although maedad to, kaya lang nga na nalubog sila ng mga maliliit pa kaya. Pero mas malalaki naman to yung mga dating puno. Yung sa farm to kasi ay mag-iisang taon na rin, pero maganda na rin ang bulas mga kabady. Ang bilis din lumaki, alaga kasi yun. Lagi kasi yung nakukuha na ng pataba. Alaga sa pataba. Pero amoy lang natin mga kabady kahit na tigalawan dakot ng kada puno. Para sila pagkain. At paano? Diba? Ito kasing kalamansi natin. Ito ang kalamansi na ito mga kabady, since nung nagtaas yung pataba, na-jeta sila ng kaunti. Kasi lumobo nga yung presyo, dumoble. Kaya pag nagpapataba tayo ay patikim-tikim lang, hindi sila na solve talaga. Pero solve sa tubig yan mga kabady. Kita nyo naman, sariwa naman sila. Maganda naman ang ulas. Yung talaga pagka nagtaas ay majejeta. Hindi pa naman sila pinapabunga, pwede pa naman yun mga kabady. Pero wag naman yung sobrang jeta sa pataba, tapos jeta pa sa tubig. May bunga na Kainaman kasi dahil pag nagpapalaki ng kalamansing ganito, yung every magtutubig ka, yung kahit na halos ganito lang ba, nakakatikim-tikim sila. Pwede rin yung every 15 days, pwede rin yun. Depende nga po yan sa pag-a-apply nyo. Ang diskarte kasi natin, di baling madalas, pero patikim-tikim lang. Dahil bata pa yan, hindi pa yan pwedeng persahin o bigyan ng malakas na volume ng abono. Kailangan balanse na natatansya rin na kung gaano lang karami yung para sa isang puno. Tsaka depende sa ginagamit na abono.
Pero pag ito mga kabady ay pabubungahin na, or yung ready na sila, ay hindi pwede yung jeta-jetan gano'n. Sa ganyang stage lang sila pwede pa. Kasi pagka gineta natin yan, lalo na pag magpapabulaklak at magpapabunga, ay baka jeta din ang ibigay sa atin bunga, diba? Ay yung pagpapabunga ay pinaghahandaan pong mabuti yan. Kumbaga hindi lang yung kalamansi yung kinukondisyon, kailangan kondisyon yung may-ari, kondisyon yung mag-aalaga, kondisyon ng bulsa, o hindi bulsa, kailangan kondisyon yung ATM. Kasi mga kabady, once na pinabunga mo ang kalamansi, sigurado nandyan ang gastos, pero nandyan din ang pera once na maalagaan mo maayos. At hindi mo sila tinipid, lalo na sa pataba at sa pag-spray. Natanungan ni paring Olmo kung magkano daw inuubos ko kada isang pabunga. Tapos sinabi ko sa kanya, nagulat siya. Nung mura yung mga bilihin, mura pataba, mura diesel, mura yung mga gamot. Ngayon kasi medyo nagmahal, pero medyo bumaba na rin kumpara nung nakakaraan. Nung nagtaas yung presyo ng petrolyo, talagang halos dumoble. Pataba is yung gamot na dagdagan ng 50 per bote, ganon. Talagang taas. Umuubos na tayo ng 200,000 hanggang 250,000 sa dalawang area, dito tsaka doon. Sa pagpapabunga pa lang yun, sama na yung gamot natin, insecticide, yung ginagamit nating herbicide, gasolina, sama na yun. Ganon kalaki mga kabady. Pero yun naman ay kung wala naman pambigla, pwede naman pa konti-unti yun. Halimbawa, pag bumili ka ng pataba, 50 bulto, o yun muna. Tas since naka-solar naman tayo, bibili tayo ng diesel, 1,000, 2,000, ganyan, pang backup lang natin. Pero kung kasama ang kurudo, malamang sa malamang talagang volume ang gastos. Kasi magkano per litro nung nakaraan mga kabady, umabot ng mahigit 100 piso kada litro. Imagine niyo kung di tayo naka-solar, kasalukuyan tayo nagpapalaki ng bunga nun nung tumaas yung presyo. So hindi tayo pwedeng mabitin sa tubig, diba? Kaya ganoon ang gastos. Kaya pag nagpa-harvest, hindi po lahat, kung nagpa-harvest tayo, yung sinasabi ko na akala nyo paldo na, hindi pa. Siyempre puhunan, lalabas mo muna yung puhunan, diba? Pero hindi pa naman natalo mga kapatid, kumikita naman, ganda naman ang kita. Kaya sabi ko sa inyo, ako mismo papatunay sa inyo na maganda ang kita. Kaya nga ngayon medyo mababa ang presyo, kahit na mababa ang presyo, importante meron pa rin tayo mapipitas. Binigyan pa rin tayo ng Panginoon ng ma-harvest natin, di ba? Mapamura, mapamahal, basta meron, bira, aban. Yun yung isa din sa kinabibiliban ko rin sa sarili ko mga kabady, na kahit na hirap na tayo, hindi pa rin tayo sumusuko, tuloy pa rin. Kasi once na sumuko tayo, stop na, hanggang doon na lang. So paano na ang laban sa buhay, di ba? So maaaring maiba yan kasi nga depende yan sa lugar, depende sa gamot na ginagamit, depende sa pataba na ginagamit. Maaring mataas yung sinabi ko kumpara sa iba, pero yun po mga kabady, walang halong kwan yun. Yun talaga ang inuubos ko. Pero kung ganito kataas ang presyo ng bilihin, baka possible tumungtong na hanggang 300 ang magagastos natin pagka ganyan ang presyo ng bilihin. Take note mga kabady, hindi kasama sa
ano yun, diesel. Dahil nakasolar nga tayo mga kabady. Kasi imagine niyo 3 beses na lang tayo magpatubig sa loob ng isang buwan. 10 litro kada isang area kamo na. So meron tayong 2 area ang kalamansihan na pinabubunga. So 20 liters, sabihin na natin sige 20 liters na lang, matapos natin yung 2 area. Times mo sa 3 beses sa loob ng isang buwan. So meron tayong 60. Tama ba mga kabady? 60 liters ang possible nating maubos kung di tayo nakasolar. Eh kung ita-times natin yon sa presyo dati na may git 100, 120, may 130, may 140. Depende sa gasoline station na mabibilhan nyo. So ganon mga kabady. Sabi mo na lang 100 kada litro. Ay sa 60 liters, isang buwan pa lang yon. Eh pag nagpabulaklak ka bago ka makaharvest, 4 na buwan. Diesel pa lang. Diesel pa lang yun. Sa pataba kasi umuubos tayo dito ng, yung nakarang inano natin na yan ay halos 50 sako. Yung pampabulaklak natin ginagamit, tas yung pampalaki natin ng bunga ay umuubos tayo ng halos 30 bags naman para sa may 2,000 puno. Gasolina pa kaya madiin mga kabady, no? Kaya naman pagka nabibitin o nasa-short ako mga kabady, meron tayong napagkukuhanan ng gamot na kung saan ay pagka nagpaan doon tayo nakakabayad. Yun ang kainaman din. Pero hanggat maaari ayokong kumukuha pero dumarating talaga doon sa punto na nabibitin o nasa-short mga kabady sa budget yung kalamansi dahil sa pabago-bagong presyo nga. Eh napipilitan tayo mga kabady na makakuha ng gamot. Kaya ayun, nagkakaroon tayo ng utang. Kaya pagka anihan, binabayaran muna natin yun bago tayo labas ng puhunan, di ba? Ala kasi pag nagpa-harvest paldo na. So sana walang gastos, talaga paldo. Pero maganda mga kabady ang kitaan. Basta alam lang ka talagang alagaan. Yun ang sa number 1 talaga. Grabe yung bilihin na pakamahal. Tapos na natin patabaan mga kabady. Hindi nagle-letting ng upo, bubong. Kung maliliit pa, bilis lang magpataba, no? Pero pag malaki na mga kabady, maghapon, minsan di pa yari. Dahil kung malalaki na kasi at magpapabulaklak ka na, kailangan mauna yun ng tubig. Pero maganda sana mga kabady kung may lupa ay nagbibitak-bitak ng malalaki. Maganda yon na kung ano, mauna na yung pataba. Dito kasi sa atin hindi nagka-crack ng malaki yung lupa nito kahit tuyon-tuyo na. Para sana pumasok yung pataba doon sa biyak, sabayan mo ng tubig, ayos sana. Eh kaso kahit tuyon-tuyo na, hindi man nakukuwang nagka-crack ng lupa. Kaya kung ano yung mababasa, yun lang yung papatabaan. Tapos na natin patabaan mga kabady. Magdadamo tayo ulit sa upo. Aga pa naman. Makapag-drawing din ang upo para malinis yung ilalim. Yung upo hindi pa natin pinatabaan mga kabady. Patola. Susunod na. Tayo muna natin bigay ng bunga bago tayo magpataba. Tapos tayo dyan.
Yan. Kawayan kami doon kayo no? Ha? Kawayan. Yan, may naman. Hindi na bibili yung tulos na. Diba mga kabady, maliwalas dito. Ano tayo kalaway dyan at gagawin muna natin si double bidon at yung kadena. There we go. Ulit na. Uy, naka-stand pa. Oh, pati saging lilipat nyo ata. Talapad naman kasi yung bubong mo. Talapad ng bubong mo. Naka-long span. Nakahirap-hirap po. Bigas na eh. Bigas. Buti nga na ano kanina, totoo. Buti na, talasa kita kagad kanina eh. Wala lang, hubaran lang ng kadena. Nandun sa may ano kanina, sa may ano, inakit ko nga, sabi ko baka makasalubong ko ng ano. Sagad yan eh. Pampalit na pala yung sprocket Jay eh. Ito oh, pwede to oh. Oh, original. Bilog na, wala nang ngipin eh. Nung painukay ito kayo dyan. Naputol yung lock na yun. Okay na. Oh, ano yung gagawin niya? Ano ba?